Okay mga Lods, so may survey na lumabas. Pero itong survey na to parang last month pa yata ito. Para lang alam nyo. Para naman hindi kayo kabahan kung DDS kayo. Kasi talagang kung ako DDS ako putik. Kakabahan na ako 20. O, tuloy natin. Presidential race. Sa latest Pulse Asia survey na eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kapwa nakakuha ng 46% si Duterte at So, this is what we called a statistical tie. Ibig lang niyang sabihin, yung lamang, pwedeng, actually, ang talagang totoong interpretation niyan, pwedeng lamang ng konti si Sen. Rafi, pwedeng lamang ng konti si VP Sara. To be fair doon sa mga DDS. Pero statistical tie na yan, it's like saying na 45-46. Statistical tie na yun. Kasi, may tinatawag kasi dyan margin of error na pwedeng pataas, pwedeng pababa. So dito, dikit na yan. Pero in reality kasi, tingin ko talaga may advantage pa rin si Sara Duterte since since ngayon pa lang halos nagka-campaign na siya, 'di ba? Kasi nag-announce na siya na ako si Sara Duterte, ako ay tatakbo, palakpakan. So, meaning to say, kung doon mo pagbabasihan doon sa idea na tatakbo and what na, talagang may panalo na si Duterte diyan. But you know, bilog ang bola, sabi nga nila. Bilog ang bola. Anyway, tuloy natin. Sige. Simukan na lang ni VP Sara. Yun, no? Kaso alam mo kasi, ang wala kay VP Sara, yung charisma eh. Wala siya yung charisma ni Digong. Kasi si Digong talaga sobrang lovable niya nung una namin siyang nakita. Ako rin, literally. Ako ay Duterte supporter nung araw. Rodrigo Duterte supporter. Ayan, no? Yan, no? Bowler pa ni Duterte yan. 2016 yan, mga Lods. Ang tagal ko nang meron yan. Anyway, tuloy natin. Tulfo. Sa kaparehas na survey, 51% ang boboto sa bise, 43%. So, one on one to. Kung VP Sara versus Lenny, tapos Rafi versus Lenny. So, kung ako kay Sara Duterte, para magulo yung numbers na yan, pagdating ng eleksyon, kumuha siya ng 2 or 3 panggulo na sikat. Kunyari, si Bongo, ilalagay niya dun sa mix para mahati yung, or si even Robin Padilla, para mahati yung boto. Kasi kung ganito na nagko-consolidate yung mga voters to either Lenny or Rafi, talagang may tulog ka talaga diyan. Kasi nagiging sa game theory kasi may tinatawag na zero-sum game. Yung winner take all na tinatawag. So paano mo madidisperse yung points, 'di ba? So kumuha ka ng mga opposite, kunyari si Tulfo pinatakbo mo, maybe you put a Magalong there na merong pagka-anti-Tulfo na vibe. So para lang makuha yung mga para lang maagaw yung mga boto ni Tulfo. If I was the strategist ni Sara Duterte, yun ang gagawin ko. Yung mga pangtanggal ng boto dun sa kabila. Yun na yung gagawin ko sa subtraction kasi nga I believe na hit na ni Sara Duterte yung limit niya pagdating sa doon sa voters preference niya. I don't think natataas pa yon. I think bababa yon, kaso hindi yun bababa to may floor yon, okay? Kumbaga nakuha niya na yung ceiling niya. So yung bababa, kumbaga nag-peak na siya I think nag-peak na siya nung simula nung after nung unity team, 'di ba? So ngayon pababa na yan. So tingnan natin. Lalong-lalo na yung mga bagong voters. Palagay ko talaga, yung basa ko talaga doon. Although maraming nagdi-disagree sa akin doon, pero okay lang. Anyway, tuloy natin. Naman ang papanig kay Robredo. By location, lamang si Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. Hindi, ito. Basically, lamang si Robredo sa Luzon. Tapos Visayas, Mindanao talaga si Sara Duterte. Tingnan natin. Pero sa middle class lamang si Robredo. Sa D class halos pantay lang. Sa mahihirap si Sara Duterte. I believe it's a toss up talaga between Sara Duterte and Lenny Robredo and Rafi Tulfo. Now, syempre bibigay ko sa mga chismis na naririnig ko. Una, dun sa isa, pwede bang i-convince hindi ko naman sasabihin sa inyo kung sino para naman excited. So yung isa, kino-convince na tumakbo. Okay? Pero ayaw niya na talaga.
mas gusto niya na lang sa local. Yung isa naman, nag-iisip, depende kung sino daw yung susuporta sa kanya. So siguro, pagka nagkatotoo yung Pink tsaka yung Tulfo, baka tumakbo yung isa. Pero siyempre, kayo na bahalang mag-isip niyan. Pero ang akin lang kasi, sige, sasabihin ko sa inyo to ng walang bias kasi gusto ko naman na at least meron tayong konting pinagkakasunduan araw-araw. Kasi alam ko naman na very polarizing itong politika natin. Pero kung pipili kayo, pumili kayo ng naaayon sa wag sa puso nyo doon sa merits ng kandidato nyo Kasi ganun ka-importante ang mga hahalal nating leader sa susunod na mga taon. Ngayon kasi, masasabi ko na hindi perpekto yung pagpili natin The fact na nandito tayo sa kaguluhang ito, it's because sa mga bad choices na nakuha natin, di ba? Anong nangyari, di ba? Ang daming corruption ngayon. Si President Marcos is doing his best pero yung mga nasa paligid niya hindi kaaya-aya yung ginagawa. Di ba? Nagsisisihan sila kung sino ba talaga yung pinakakurakot, di ba? Yung mga dapat managot, isa pa lang yung nananagot. Yung the usual suspect, di ba? Si Bong Revilla. Pero, so ibig sabihin, napaka-importante talaga ng pipiliin natin pagdating ng 2028. Kaya ako nakikita nyo, nung pa lang, 2025 pa lang, nasisimulan na ako na pumasok dito sa political vlogging na to. Kasi ayoko naman na pumasok sa tail end sa 2027, 2020. Ngayon pa lang, dinidigahan ko na kayo ng mga sa tingin kong okay na kandidato. Like si Trillanes. Si Trillanes, hindi ko naman sinasabing siya yung maging presidente. Sinasabi ko lang na tumakbo siya sa politika sa 2028. Dahil susuportahan ko siya. Yun yung isang ibig sabihin ko ng hashtag Trillanes 2028. Be exactly presidente. Pero kung sa survey tumasya, malay natin, di ba? Hindi natin alam. Kasi pwede natin kasing basahin si Trillanes as a dark horse. Pero sa numbers ngayon talaga, it's either Lenny or Tulfo ang tatapat kay Sara Duterte. Pero ang gusto ko combined forces. Bakit? Kasi si Lenny at si Tulfo, walang corruption yan. Walang confidential funds yan. Quite literally. Hindi yan. Siguro ang pinaka mababato mo lang kay Tulfo ay yung mga issue sa babae. Issue sa, di ba kasi yung isang binabato sa kanya ng recently. Pero Diyos ko Lord, sino bang politiko ang hindi naggaganon, di ba? Na at least si Raffy Tulfo puro chismis lang. Yung iba talagang totoo. Pero at saka si Rodrigo Duterte na lang kung ikukumpira niyo siya si Raffy sa kanya, 'di ba? Si Sir Raffy sa kanya, 'di ba? Ang point dito mga lods ko, piliin niyo yung nararapat sa ating bansa. Tingnan niyo yung track record. Tingnan niyo. Si Lenny, si Tulfo hindi yan corrupt. Sigurado ako. Saksing buhay ako kung gaano kabait si Raffy Tulfo at saka yan. Hindi yan masiba sa pera. Yan yung tao na kayang bumili ng magandang sasakyan every week pero hindi niya ginagawa. Yan yung tao na kayang bumili ng magandang bahay pero hindi niya ginagawa. Ganon din si Lenny, sigurado ko ganon yan. Mas gusto nila yung pagsisilbi kaysa yung pagkakamkam ng pera at pagnanakaw, 'di ba? So sana makita nyo rin yung nakikita ko, 'di ba? Kung ayaw nyo si Trillanes, may dalawa pa ako. Baka yung dalawa gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, di stick na lang kayo kay Sara Duterte. Walang samaan ng loob. Gaya mga lads.